Sa edad na 17, si Dino ay payat na binatilyo na namumuhay sa lansangan ng isang lungsod sa Negros. Magulo ang kanyang buhok, kupas at butas-butas ang kanyang t-shirt. Wala na siyang magulang at ang tanging nag-aruga sa kanya, ang kanyang lola, ay sumakabilang buhay 3 taon na ang naalipas. Simula noon ang lansangan na ang naging tahanan niya. Kapag hapon, makikitang naglalakad siya sa gilid ng palengke. Bitbit ang kanyang sako kung saan nilalagay niya ang mga bote, lumang dyaryo, lata o kahit anong bagay na maibebenta. Sa gabi, natutulog siya kung saan siya abutan ng antok, minsan sa ilalim ng tulay na amoy ihi at maingay sa dumaraang mga sasakyan. Minsan sa loob ng abandonadong gusali na nasunog noon. Para sa iba, iyon ay lugar ng takot at multo. Para kay Dino, iyon ay pahingahan mula sa init ng araw at pang-aalipusta ng tao. Habang nakahiga siya sa malamig na sahig ng gusali, madalas niyang titigan ang kisame na may mga butas. Sa bawat liwanag ng buwan na pumapasok doon, nararamdaman niya ang kakaibang lungkot. Pero kahit ganoon, hindi niya nakakalimutan ang itinuro ng kanyang lola. Laging magdasal bago matulog. Panginoon, bulong niya habang nakapikit. Alam kong mahirap ang buhay ko, pero salamat pa rin. Salamat na may hininga pa ako. Sana bukas, kahit isang pirasong tinapay man lang. Matikman ko ulit. Isa sa pinakamabigat na pinapasan ni Dino ay ang panlalait at pangtataboy ng mga tao. Madalas siyang paalisin ng mga gwardiya kapag nauupo sa bangketa para magpahinga. Hoy, alis, bawal dito ang mga pulubi. Sigaw ng isang gwardiya habang itinuturo ang kanyang batuta. Natigilan si Dino, hawak ang kanyang sako. Gusto niyang sumagot, pero pinili na lang niyang tumahimik. Tumayo siya at naglakad palayo. Habang naglalakad, ramdam niya ang hapdi ng mga salitang binitawan. Para bang hindi siya tao, kundi basurang dapat itapon. Kung pwede lang sana akong maging bato, naisip niya, hindi ko mararamdaman ang sakit ng mga salita. Minsan naman, mga tindera ang nagtataboy sa kanya kapag lumalapit siya para humingi ng kaunting pagkain. Lumayas ka nga yan, ang baho-baho mo, baka madali pa ang mga paninda ko. Napayuko na lang siya, hindi na nagtanong pa. Ngunit habang lumalayo, bulong niya sa sarili. Mas masakit mawalan ng pag-asa kaysa mawalan ng pagkain, kaya tiisin ko na lang. Baka bukas may awa rin ang Diyos. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang dibdib. Ngunit pilit niyang nilalakasan ang loob. Kung may isang tao na hindi niya malilimutan, iyon ay ang kanyang lola. Si Lola Belen, ang babaeng nagpalaki at nag-aruga sa kanya mula pagkabata hanggang sa itlibawian ng buhay. 3 taon na ang nakalipas. Ngunit sariwa pa rin sa isip ni Dino ang huling gabi nilang magkasama. Mahina na ang katawan ni Lola, nakahiga sa lumang papag at siya mismo ang nag-alaga rito. Dino, mahina ang boses ng matanda. Apo, huwag mong kalimutan ang itinuro ko sa'yo. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan, sagot niya habang pinupunasan ng pawis ng kanyang lola. Gagaling pa kayo. Baka bukas makalaad ka na ulit. Umiling ang matanda at bahagyang ngumiti. Hindi na, apo. Ramdam ko na. Pero huwag kang matakot, ang Diyos ang bahala sa'yo. Napaluha si Dino. Pero lola, paano ako? Wala na akong ibang pamilya. Wala na akong pupuntahan. Ayokong maiwan mag-usa. Hinawakan ni Lola Belen ang kamay ng bata, mahigpit ngunit nanginginig. Anak, kahit wala ka ng kasama, tandaan mo ito. Ang puso mong mapagpasalamat ay magiging susi ng iyong pag-angat. Sa bawat hirap, magdasal ka lang. Magpasalamat ka kahit sa maliit na biyaya. Huwag mong hahayaang mawala ang kabutihan sa puso mo. Pero lola, paano kung wala talagang dumating na biyaya? Paano kung gutom lang ang bumungad sa akin? Huminga ng malalim si Lola at tinitigan ang kanyang apo. Dino, ang dasal ay hindi laging sagot agad. Pero sa dasal, laging may pag-asa. At habang may pag-asa,
Hindi ka kailanman talo. Lola, nanginginig na wika ni Dino. Natatakot po ako. Ngumiti si Lola kahit halatang hirap. Normal lang matakot, apo. Pero wag kang susuko. Isipin mo, kahit isang pirasong tinapay lang. Kung ipagpapasalamat mo, magiging kasya iyon. At balang araw, mas malaking biyaya ang daraping. Humagulgol si Dino at niyakap ang kanyang lola. Hindi ko kaya, Lola. Hindi ko po kayang mag-isa. Mahina ngunit mariing tugon ng matanda. Kaya mo, apo. Hindi mo lang alam. At kahit wala na ako, kasama mo ang Diyos. At iyon ang huling gabing kasama niya ang kanyang lola. Kinabukasan, wala na ito. Pagbabalik sa kasalukuyan, sa tuwing magdarasal si Dino sa gabi, bumabalik sa kanyang isip ang eksenang iyon. Minsan, habang nakahiga sa ilalim ng tulay, pinipikit niya ang mga mata at ini-imagine na naroon pa rin ang kanyang lola sa tabi niya. Lola, bulong niya, sana tama ka. Sabi mo, ang pusong mapagpasalamat ang magiging susi ng pag-angat. Pero hanggang ngayon, ang meron lang po ako ay gutom, pagod at panlalait ng ibang tao. Tahimik siyang napaiyak, ngunit matapos iyon ay biglang kumalma. Isang bagay ang hindi nawala sa kanya, ang pag-asa na makabukas may darating na biyaya. At bago siya tuluyang makatulog, inuusal niya ang parehong dasal na itinuro sa kanya. Sa bawat hirap, may biyayang darating. At doon sa simpleng dasal na iyon, nakakahanap siya ng lakas para muling mabuhay kinabukasan. Lumipas ang 2 araw nang halos wala siyang laman ang tiyan. Ang huli niyang nakain ay isang piraso ng nilagang saging na ibinigay ng isang batang naglalaro sa kalsada. Ngayon nanginginig ang kanyang tuhod at halos dumidilim na ang kanyang paningin. Naupo siya sa gilid ng isang eskinita katabi ng tambak ng basura. Naamoy niya ang panis na kanin, bulok na gulay at basang karton. Wala siyang lakas para mandampot man lang ng buteng maibebenta. Ganito na lang ba palagi? Mahina niyang bulong. Lagi na lang gutom, lagi na lang pagod. Parang wala na talagang bukas. Napaluhod siya at napasandal sa pader. Pinikit niya ang mga mata at kahit nanginginig ang labi, pinilit niyang magsalita. Panginoon, kahit kaunti lang, kahit isang kagat lang ng tinapay, ayoko pa pong sumuko pero mahina na ako. Habang bumubulong, ramdam niya ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya alam kung dahil sa gutom, sa sakit ng katawan o sa bigat ng kalungkutan. Sa gitna ng kanyang paghihina, may biglang dumaan na matandang lalaki. Bit-bit nito ang isang supot ng tinapay. Huminto rito nang makita si Dino. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng matanda, may bakas ng awa sa boses. Mahina ang sagot ni Dino. Opo, medyo nahihilo lang po ako. Pasensya na, nakaupo ako rito. Tumango ang matanda at walang sabi-sabi ay inilabas ang isang pirasong tinapay mula sa supot. Kunin mo na ito bago pa ito at may palaman. Alam kong makakatulong sa'yo. Nanlaki ang mata ni Dino para sa iba. Karaniwang tinapay lang iyon, malambot pa at may halimuyak ng mantikilya at palamang asukal. Pero para sa kanya, iyon ay biyaya, isang sagot sa kanyang gutom at dasal. Pumikit siya bago ito kunin, saka marahang sinabi, "Salamat po, kahit ito lang, malaking bagay na. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito." Mumiti ang matanda. Anak, minsan maliit na bagay lang ang kailangan para mabuhay ulit ang pag-asa. Ingat ka rito. At naglakad na ito palayo. Naiwan si Dino. Hawak ang tinapay na parang ginto. Bago niya kinagat, nagdasal muna siya. Salamat po, Panginoon, hindi niyo po ako pinabayaan. Habang ngumumuya, dama niya ang lambot at tamis ng tinapay na may palaman. Hindi lamang dahil sa lasa, kundi dahil iyon ay sagot sa kanyang dasal. Isang biyayang dumating sa oras ng kanyang matinding pangangailangan. Habang dahan-dahan niyang inuubos ang tinapay, bumalik sa kanyang isip ang huling gabi kasama ang kanyang lola. Hindi na iyon ang mismong pag-uusap nila noon, kundi ang pakiramdam ng presensya nito.
Para bang naroon si Lola Belen sa tabi niya. Pinagmamasdan siya habang kumakain. "Lola," bulong niya, "kung nandito ka pa, siguro hindi ako magugutom ng ganito. Pero siguro tama ka rin, may Diyos na laging nakatingin. At ramdam ko po na talagang may nakikinig." Sa kanyang imahinasyon, narinig niya ang malumanay na tinig ng kanyang lola. "Apo, huwag kang bibitaw. Hindi lahat ng tulong ay malaki. Kahit maliit, kung galing sa Diyos, sapat na yon." Napahinto si Dino sa pagmuya. Parang totoo ang tinig. Napatingala siya sa madilim na langit at mahina niyang kinausap ang sarili. "Kung hindi ako binigyan ng tinapay, baka sumuko na ako ngayong gabi. Pero may dumating, kaya siguro may dahilan pa kung bakit ako buhay." At doon, nakaramdam siya ng kakaibang init sa dibdib. Hindi iyon galing sa tinapay. Hindi rin galing sa katawan. Para bang apoy na sumisindi mula sa loob. Isang pahiwatig na hindi pa siya dapat sumuko. Habang nakahiga na siya muli sa malamig na sahig ng abandonadong gusali, pinakiramdaman niya ang munting lakas na ibinalik ng tinapay. Hindi iyon sapat para tuluyang mawala ang gutom. Ngunit sapat na upang magpatuloy siya sa isa pang araw ng pakikibaka. "Salamat po, Panginoon," bulong niya muli. "At salamat din sa taong nagbigay. Siguro, hindi ko pa panahon. Siguro, may darating pang mas malaking biyaya." At sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang humahaplos ang malamig na simoy ng hangin sa butas-butas na dingding, nakatulog siya na may bahid ng ngiti sa labi. Sapagkat kahit gutom pa rin ang kanyang tiyan, busog naman ang kanyang puso. Busog sa pag-asa na may kasagutan pa ang kanyang mga dasal. Mainit ang hapon sa palengke. Amoy isda, pawis at panis na gulay ang paligid. Pagod na pagod si Dino sa kakakalafal ng bote, lata at plastik, ngunit kahit paano ay nakabili siya ng ilang piraso ng puto mula sa isang mabait na tindera na ibinigay niya sa murang halaga. Habang naglalakad siya sa makipot na daanan, bigla niyang napansin ang isang kakaibang nilalang na gumagalaw sa tabi ng isang bayong na iniwan. Isang daga. Pero hindi ito karaniwang daga na kulay abo o itim. Ang balahibo nito ay dilaw, hindi marumi o kupas, kundi pila kumikinang sa ilalim ng araw. Napahinto si Dino at napakunot noo. "Ano to, parang ginpo?" bulong niya sa sarili. Hindi siya kinilabutan. Sa halip, para bang may kung anong init na bumalot sa kanyang dibdib. Ang daga ay hindi natakot. Sa halip, tumitig ito sa kanya na parang may gustong sabihin. "Uy!" tawag ni Dino, bahagyang nakaniti. "Hindi ka ba takot?" Ang mga paraniwang daga kapag nakakita ng tao ay nagtatakbuhan agad. Pero ikaw, nakatitig ka pa sa akin. Ano ka ba talaga? Parang umiling ang daga at gumalaw papalapit. Lalong nagulat si Dino. "Grabe ka ha? Baka naman nahihibang lang ako kasi gutom na naman ako," sabi niya, pilit na tumatawa kahit mag-isa. Tiningnan ni Dino ang hawak niyang puto. Gusto na sanang kaining lahat dahil ramdam pa rin niya ang kulang sa kanyang tiyan. Ngunit nang makita niya ang dagang dilaw, parang may bumulong sa kanyang puso. "Ewan ko ba, pero parang gusto kitang pakainin," mahinang sabi niya. "Sige na nga, wag mong sabihin ako lang ang gutom dito." Hinati niya ang puto at binabot ang kalahati sa daga. Agad itong lumapit, kinuha ang piraso gamit ang maliit na mga paa at kinain habang nakatingin kay Dino. Natigilan siya. "Uy, grabe, parang tao kung tumingin ah. Parang nagpapasalamat?" Umupo siya sa tabi ng daga at nakipag-usap na parang kaibigan. "Alam mo, matagal na akong walang kasama. Kung tutuusin, wala naman talagang nagmamalasakit sa akin. Pero heto ka, parang gusto mong sumama." Tahimik lang ang daga pero kumikilos ito na parang nakikinig. Patuloy itong ngumunguya ng puto at sa bawat kagat parang lumuluwag ang dibdib ni Dino. "Alam mo ba, kahit maliit lang tong pagkain na binigay ko, parang masaya ako. Siguro kasi na yon. Hindi na ako nag-iisa kumakain," dagdag niya sabay ngiti. Matapos kumain ng puto, hindi na lumayo ang dagang dilaw. Sinundan nito si Dino kahit saan siya magpunta sa palengke. Nilingon-lingon niya ito
habang naglalakad. Uy, teka lang. Ba't ka sumusunod? Wala na akong pagkain ha, biro niya. Pero hindi tumigil ang daga. Kaya napahinto siya at tumawa ng mahina. Siguro, gusto mo talaga akong samahan. Alam mo, ang tagal ko nang nagdarasal na magkaroon ng kasama. Hindi ko inakalang isang daga pala ang darating. Lumuhod siya at dahan-dahang kinuha ang daga. Hindi ito pumalag. Inilagay niya ito sa bulsa ng kanyang kupas na t-shirt. Bagay sa'yo ang pangalan na Tisoy. Oo, Tisoy ang itatawag ko sa'yo. Parang sumilib ang daga mula sa bulsa at tumitig sa kanya. Napahalakak si Dino. O, diba? Agay nga. Sige, Tisoy na ang pangalan mo simula ngayon. Bago tuluyang umuwi, dumiretso muna si Dino sa junk shop, dala ang kanyang sako ng kalakal. Tinimbang iyon ng tindero. Oo bata, wika ng matandang bumibili. 50 piso lahat. Heto, kunin mo. Salamat po, masayang sagot ni Dino. Kahit maliit lang ang halaga, para sa kanya, malaking bagay na iyon. Gamit ang perang iyon, umili siya ng kalahating kilo ng bigas at 3 pirasong itlog. Nang hawak-hawak na niya ang pinamili, nilingon niya ang bulsa kung saan nakasilip si Tisoy. Oo, ayan ha, may bigas at itlog na tayo. Hindi man marami, pero sapat na ito. Dati ako lang ang nag-iisip kung anong kakainin ko. Pero ngayon, 2 na tayo. Napangiti siya at bahagyang kinurot ang tela ng bulsa. Tisoy, parang mas may saysay bigla ang buhay ko. Siguro nga, hindi ako nag-iisa. Pagdating sa abandonadong gusali, agad na ibinaba ni Dino ang supot ng bigas at itlog na binili niya. Inilapag niya ito sa isang sulok, katabi ng lumang kaldero. Si Tisoy naman ay masiglang tumalon-talon, wari ba'y ininspeksyon ang bagong lugar. Eto Tisoy, dito tayo titira. Aniya habang nakatingin sa paligid. Medyo madilim, malamig at marumi, pero sanay na ako rito. Sana makayanan mo rin. Umupo siya sa karton na nagsisilbing higaan. Pinadmasdan niya ang daga na umakyat pa sa isang sirang kahoy at muling tumitig sa kanya. Napangiti si Dino. Parang bantay hindi ka natatakot. Alam mo, dati ako lang mag-isa. Wala akong kausap. Pero ngayong kasama na kita, parang hindi na ako kasing lungkot gaya ng dati. Mabilis niyang sinindihan ang ilang pirasong kahoy at lumang papel na napulot kanina. Pinakuluan niya ang tubig at isinahog ang kaunting bigas. Habang niluluto iyon, bumulong siya. Salamat po, Panginoon. May makakain ulit ako ngayong gabi. At higit sa lahat, salamat din po sa bagong kaibigan na binigay ninyo. Pagtaluto ng kanin, nilaga niya ang 2 itlog. Inilapag niya ang pagkain sa lumang basyong pinggan at nagsimulang kumain. Hindi niya nakalimutang maglaan ng kaunting kanin para kay Tisoy. O Tisoy, sayo to. Aniya habang inilapit ang kaunting kanin at maliit na piraso ng itlog. Simple lang, pero sana magustuhan mo. Lumapit ang daga at agad kinain ang inihain. Habang pinagmamasdan ito, napabuntong hininga si Dino. Masarap kumain kapag may kasalo. Dati, ako lang. Parang wala nang saysay kahit anong pagkain. Pero ngayong may kahati ako, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam. Matapos silang kumain, humiga si Dino sa kanyang karton. Sa tabi niya, nakahiga rin si Tisoy, payapang nakatingin sa kisame. Dahan-dahan siyang dinalaw ng antok. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa malamig na hangin ng madaling araw. Tumayo siya upang umihi sa isang sulok. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang kilos ni Tisoy. Nakaupo ito sa tabi ng supot ng bigas. Ang mga maliit nitong paa ay parang naglalaro, ngunit kapag tinitigan mabuti, tila ba isa-isang hinahaplos o binibilang ang bawat butil ng bigas na nakatapon sa gilid. Napaunot noo si Dino. Tisoy, anong ginagawa mo? Tumingin ang dada sa kamuling nagpatuloy sa kakaibang kilos. Lumapit si Dino at natawa ng mahina. Nag-aalala ka ba kung kulang ang bigas na binigay ng tindera? Huwag kang manaalala, Tisoy. Tinimbang niya yon at saktong kalahating kilo ang ibinigay. Tiyak, kakasya ito hanggang sa makalawa sa atin. Umiling siya
at hinaplos ang maliit na ulo ng daga. Ang cute mo rin pala, para kang bata na naglalaro ng butil ng kanin. Sige na, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Bumalik siya sa higaang karton at muling nahiga. Sa isip niya, baka guni-guni lang ito dala ng pagod. Ngunit bago siya tuluyang pumikit, may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanyang dibdib. Para bang may kakaibang hiwaga sa ginagawa ni Tisoy. Kinabukasan, maagang nagising si Dino dahil sa sikat ng araw na dumaraan sa butas ng bubong. Umupo siya at inabot ang supot ng bigas. Napansin niya agad, mas mabigat ito kaysa kahapon. Agad siyang napaisip. Ha? Paano nangyari to? Binuksan niya ang supot at namangha. Ang bigas na dapat kalahating kilo lang ay tila naging halos 1 kilo. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi aki pwedeng magkamali. Kalahati lang talaga ang binili ko kahapon. Bulong niya sabay kamot sa ulo. Saglit siyang napahinto at nag-isip. O baka naman 1 kilo pala ang nabili ko. Baka nagkamali lang ako ng tanda. Tumingin siya kay Tisoy na nakaupo sa gilid. Nakatitig lang sa kanya na para bang may alam. Uy Tisoy, ikaw ba ang may kinalaman dito? O baka ako lang ang naguguluhan? Aniya, medyo natawa. Imposibleng dumami ang bigas mag-isa. Diba? Pinagmasdan niya si Tisoy, ngunit nanatiling tahimik ang daga. Tila kumikislap lang ang mga mata nito sa liwanag ng araw. Umiling si Dino. Hay naku, gutom lang siguro to. Hindi ko na lang iisipin. Ang mahalaga, may bigas pa tayong kakainin. Kinuha niya ang supot at inilagay sa isang sulok. Tumayo siya, inayos ang karton niyang higaan, saka huminga ng malalim. Sa kabila ng mga tanong sa kanyang isipan, pinili niyang ngumiti. Basta, salamat pa ring Panginoon. At salamat din sa iyo, Tisoy. Kahit hindi ko alam ang totoo, masaya na akong may kasama ako ngayon. Kinuha niya ang kanyang kaldero at inihanda ang kaunting bigas para isaing. Habang abala, ramdam niya ang kakaibang gaan ng loob. Puno ng pag-asa ang kanyang umaga. Paglipas muli ng 1 araw, pagkagising ni Dino, agad niyang tinungo ang sulok kung saan nakapatong ang supot ng bigas. Pagbuhat niya rito, muntik siyang mapasigaw. Uy, mas mabigat ka na naman? Bulong niya, wari kinafausap ang supot. Binuksan niya ito at sinilip. Hindi lang puno ang supot, sumobra pa ang laman. May mga butil na umapaw at nagkalat na sa sahig at parang kumikislap sa liwanag na pumapasok mula sa butas ng bubong. Napayuko siya at dahan-dahang pinulot ang mga butil ng bigas na nagkalat sa sahig. Mahina siyang napabulong, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Imposible to, kahapon parang 1 kilo lang, pero ngayon doble na, baka mga 2 kilo o higit pa. Lumapit si Tisoy, tumalon sa tabi ng supot, paikot-ikot na parang tuwang-tuwa. Natawa si Dino. Sabay hablos sa maliit na katawan ng daga. Salamat Tisoy, salamat sa hiwaga mo. Isa talaga itong milagro, bulong niya, puno ng pagkamangha. Pagkatapos ay napaluhod siya, ipinikit ang mga mata at taimtim na nagdasal. Panginoon, salamat po sa biyaya. Salamat po at hindi ninyo ako pinapabayaan. Hindi ko man lubos maintindihan kung bakit sa isang katulad kong palaboy ninyo ito ibinigay, pero alam kong may dahilan. Pangako, iingatan ko ito at gagamitin sa tama. Binuksan niya ang kanyang mga mata at habang nakatingin sa supot ng bigas, naramdaman niyang hindi lang tiyan ang mabubusog, kundi pati ang kanyang puso na matagal ng uhaw sa pag-asa. Napilitan siyang humanap ng mas malaking supot na napulot niya sa junk shop at dun inilagay ang bigas. Paglipas pa ng ilang araw, napuno na rin ang mas malaking supot, kaya't inilipat niya ang laman sa isang lumang sako na dati pinaglagyan ng mais. Isang umaga, laking gulat niya nang makita nga halos mapuno na ang sako. Napatitig siya kay Pisoy, nanlalaki ang mga mata. Pisoy, paano nangyari to? Mula kalahating kilo, ngayon nasa 1 safo na. Kumaplos siya sa dibdib, ramdam ang kaba at tuwa. Kinagabihan, tahimik ang gusali. Tanging ihip ng hangin lang ang maririnig. Nakahiga si Dino sa karton, hawak ang isang dakot ng bigas. Pinagmamasdan niya ito
kumikislap sa liwanag ng buwan. Kung itabi ko lahat, ilang buwan akong busog. Mahina niyang wika. Hindi ko na kailangang magkalakal. Hindi na ako tatabuin. Pero Lola, naalala niya ang tinig nito. Ang puso mong mapagpasalamat at nagbabahagi ng biyaya ang magiging susi ng iyong pag-angat. Napabuntong himinga siya. Baka ito na yon. Pero paano kung mali ako? Paano kung ibahagi ko tapos bukas, biglang maglaho lahat? Babalik ako sa gutom. Tumingin siya kay Tisoy na nakaupo sa ibabaw ng sako. Tahimik lang ang daga, pero parang kumikislap ang mamamata nito. Sabihin mo nga, Tisoy, bulong ni Dino. Para pa sa akin lang to, o dapat kong ibahagi? Parang sumagot ang daga. Bumaba si Tisoy at hinaplos ng maliit na paa ang gilid ng sako. Naalala ni Dino ang gabing nakita niya itong parang nagbibilang ng bigas. Baka nga sinusubok ako, wika niya. Kung sakim ako, baka mawala lahat. Pero kung magbahagi ako, baka mas lalo pang dumami. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Pinikit niya ang mata at nagdasal. Panginoon, kung para rin sa iba ang biyayang ito, bigyan ninyo po ako ng tapang. Turuan ninyo ako huwag matakot. Kinabukasan, habang nag-aayos si Dino ng kanyang higaan, napansin niya ang dalawang batang palaboy na naglalaro sa labas ng gusali, payat, marumi, at halatang gutom. Nakita niya ang isa na yumuko at pinulot ang piraso ng tirang papel. Pinipilit ilagay sa bibig na parang pagkain. Napatigil si Dino. Kumabog ang puso niya. Kung ako busog, tapos sila gutom. Bulong niya. Tumingin siya kay Tisoy na nakatingin din sa mga bata. Tumayo siya, pumasok, at nagsali ng bigas sa isang lumang plastik, 5 tasa. Lumapit siya sa mga bata. Hoy, tawag niya. Nagulat ang mga ito at tila tatakbo, pero ngumiti siya at iniabot ang plastik. Para sa inyo, malinis to, isa inyo. Masarap na yan. Nanlaki ang mga mata ng isa. Kuya, bigas? Namininig ang kamay nitong tinanggap. Tumulo ang luha ng isa at sabay silang napayuko. Salamat po, bulong nila. Ngumiti si Dino, bagamat may kirot sa dibdib. Walang anuman, basta alagaan niyo ang isa't isa, ha? Habang pinapanood niyang papalayo ang mga bata, ramdam niya ang kakaibang gaan sa loob. Tisoy, bulong niya, parang mas busog ang puso ko kaysa tiyan. Kinabukasan, sinilip niya ulit ang sako. Nanlaki ang mata niya. Mas marami na naman ang bigas kaysa kahapon. Mas nadagdagan ulit? Bulalas niya, sabay na patawa. Maraming salamat, Tisoy, sa pagpaparami ng bigas. Akala ko dati binibilang mo lang talaga. Tumawa siya ng mahina at umiling. Parang tugon, tumalon-talon si Tisoy sa tabi ng sako. Tila ba ipinagmamalaki ang nagawa. Makalipas ang ilang araw, nagsimula siyang magbahagi ulit. Kapag may nakikitang matanda na nanginginig sa bangketa, lumalapit siya at iniabot ang isang supot ng bigas. Kapag may batang naglalakad na halatang walang laman ang tiyan, nilalapitan niya at binibigyan ng bigas. Kuya, bigas po to? Tanong ng isang batang babae. Hawak ang plastik na iniabot niya. Oo, sagot ni Dino. Iuwi mo kay nanay mo para may maisaing kayo mamayang gabi. Salamat po, kuya. Tili nito, sabay takbo palayo. May isang matandang babae na halos di na makalakad. Nilapitan niya at iniabot ang supot ng bigas. Para po sa inyo, nanay. Napaluha ito at napatakip ng bibig. Diyos na ang bahala sa iyo, anak. Sa bawat pagbibigay, nararamdaman niyang tila mas dumadami pa ang bigas kinabukasan. May mga sandali ring natatakot siya, baka maubos na. Ngunit tuwing sisilipin niya, mas dumami pa ulit kaysa dati. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng gusali, may batang lumapit at iniabot ang balot na nakapulupot sa dahon ng saging. Kuya Dino, kanin at itlog po. Para sa inyo, palit po sa bigas na binigay nyo. Napatitig siya sa balot na hawak niya para bang ginto ang laman. Para sa akin, nanginginig ang tinig niya. Opo, kahit konti lang gusto po naming magpasalamat. Napangiti si Dino, kumislap ang mga mata habang nakatingin sa kanila. Salamat, pero ang pinakamahalaga, busog kayo.
Dahil kapag busog kayo, masaya na rin ako. Habang pinapanood niya ang mga batang kumakain sa labas, napangiti siya, puno ng galak ang puso. Hinaplos niya si Tisoy na nakaupo sa gilid ng sako. Ganito pala ang tunay na saysay ng buhay, bulong niya. Hindi ang kumain mag-isa, kundi makita ang iba na busog at masaya. Salamat kaibigan. Ngayon ko lang naintindihan ang aral ni Lola, ang kabutihang hindi naghihintay ng kapalit. At sa gabing iyon, habang humuhupa ang ingay ng lungsod, ramdam ni Dino na hindi lang tiyan ang busog, kundi ang puso. Pusong handang magbahagi, pusong marunong magpasalamat. Paglipas ng ilang linggo, napansin ni Dino na nakaipon na siya ng 12 sako ng bigas. Hindi niya lubos maisip kung paano nangyari iyon. Dati, kalahating kilo lang ang hawak niya. Ngayon ay halos hindi na magkasya ang mga sako sa sulok ng abandonadong busali. Naupo siya sa tabi ng mga ito, hawak ang isang dakot ng butil. Tisoy, bulong niya. Kung dati iniiyakan ko ang isang kagat ng tinapay, ngayon hindi ko na alam kung paano ko madadala lahat ng to. Umakyat si Tisoy sa ibabaw ng isang sako at tumitig sa kanya. Alam mo, kung itatago ko lang, baka masayang. Kung ibebenta ko naman kahit ilan, baka iyon ang simula. At iyon za ang ginawa niya. 3 sako ang ibinenta niya sa isang tindahan sa palengke. Ginamit niya ang kinita para makaupa ng maliit na silid. Hindi malaki, amoy lumang kahoy at may isang bumbilyang halos pundina. Pero para ay Dino, palasyo na iyon. Humiga siya sa kama, ngumiti at niyakap si Tisoy. Ang lambot, hindi na semento, hindi na karton. Habang nakatingin sa kisame, ramdam niyang nagsisimula na siyang umangat. Hindi na karton ang higaan niya, kundi kama. Hindi na semento ang malamig na yumayakap sa kanya tuwing gabi, kundi kutson na kahit manipis ay sapat na para maramdaman niyang may sariling tahanan na siya. Paglipas ng ilang linggo, lalo niyang napansin ang hiwaga ng kanyang kalagayan. Dumami ng dumami ang bigas sa kanyang inuupahang kwarto. Mula sa 3 sako, naging 6, naging 10, at hindi nagtagal ay halos mapuno na ang isang sulok ng silid ng mga napatumpok na sako. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng kama, kinausap niya si Tisoy. Tisoy, mahinang bulong ni Dino. Pwede ba akong magtinda? Kung ibebenta ko ito, gagawin kong mura lang para lahat ng tao kaya nilang bumili. Parang sumagot ang daga. Tumalon-talon ito sa ibabaw ng isang sako at sabay tango-tango ng ulo na tila ba sinasabi, "Oo, tama yan." Napatawa si Dino, may halo kaba at tuwa. Salamat kaibigan, hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong mo sa akin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ng daga at sa sandaling iyon, parang naramdaman niyang may kasangga talaga siya. Hindi lang basta alaga, kundi gabay na handang sumama sa kanya sa bagong landas. Hating gabi, nagising siya sa mahina at pamilyar na kaluskos. Bumangon siya at tumingin sa sulok ng silid, sa malamlam na liwanag ng buwan. Nakita niya si Tisoy na nakaupo sa ibabaw ng sako ng bigas, abala sa tila pagbibilang ng mga butil. Marahang dinadampian ng maliit na mga paa, isa-isa parang bantay na nagsusuri ng kayamanan. Napangiti si Dino, napabulong. Salamat Tisoy, napakalaking tulong ka. Hindi lang sa akin, kundi para rin sa iba na nangangailangan. Muling nahiga si Dino at sa pagkakataong iyon, mas mahimbing ang kanyang tulog. Paglipas ng ilang linggo, nakahanap siya ng isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Hindi ito magara, semento ang sahig, yero ang bubong at makipot ang espasyo. Ngunit sapat na iyon para masabi niyang may sarili na siyang tindahan. Maingat niyang inayos ang lahat ng papeles, mula sa barangay permit hanggang sa maliit na resimo na hinihingi ng pamunuan ng palengke. Kahit nahirapan siya sa pila at sa mga tanong ng opisina, tiniis niya. Kung gusto kong lumago, dapat matuto ako magtiwala sa proseso, sabi niya sa sarili. At nang puluyan ng maayos ang lahat, sinimulan niya ang kanyang indahan. Nagdala siya ng lumang timbangan na nakuha niya sa murang halaga. Inayos ang kahoy na lamesa.
at isinabit ang kartong nilagyan niya ng sulat gamit ang pentel pen. Bigas, malinis, mura, masarap. Sa simpleng karatulang iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay mula sa pagiging palaboy. Ngayon ay isa ng tindero na may pangarap. Nung una, halos walang bumibili. May dumaraan at umiiling. Bata pa, tindero na, bulong ng isang lalaki habang nakapamaywang. Baka naman nakaw lang yang bigas. May isa ng ali na napahinto at nagkunot noo. Baka naman hindi masarap at puro bato. Sayang lang ang pera. At may isa pang dumaan na natawa-tawa. Mukha ngang matigas yan kapag miluto. Baka abuti ng magdamag sa kalan bago lumambot. Napayuko siya, pero hindi siya sumuko. Buong araw nakaupo siya, pinapainit ang ngiti at pinupunasan ang lamesa. Hapon na nang lumapit si Aling Delia, tindera ng gulay. Magkano ang kilo, iho? Mura lang, punay. Kung gusto ninyo, kalahating kilo muna. Kung hindi ninyo magustuhan, balik nyo bukas, babawi ako. Nagtaas ng kilay si Aling Delia. May bawi pa? Sige nga. Kinabukasan, bumalik si Aling Delia kasama ang dalawang pamangkin. Nakangipi ito habang bitbit ang bayong. Hoy Dino, masiglang sabi niya. Ang bigas mo, ang lambot at ang bango, parang kaninang mayaman. Tumawa ang dalawang pamangkin niya at sabay sabing, oo nga, parang hindi pangkaraniwang bigas. Para kanin nasa handaan, sa bawat subo. Doon nagsimulang dumami ang suki. May kargador na bumize ng 3 kilo. May tindera ng kakanin na kumuha ng 5. May nanay na halos mapayakap sa kanya, sa tuwa. Sa bawat pagbabalik ng mga tao, ramdam niya ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang pera ang dumarating, kundi tiwala. Kinagabihan, kinausap niya si Tisoy. Nakikita mo, kaibigan? Hindi lang tayo ang busog na yon. Parang dumarami rin ang ngiti sa palengke. Habang lumalago ang kanyang tindahan, lalo niyang napapansin ang kakaibang kilos ni Tisoy. Tuwing gabi, makikita ang daga na nakaupo sa ibabaw ng mga sako. Marahang gumagalaw ang maliliit na paa na para bang nagbibilang ng butil. Ngunit sa mata ni Dino, hindi lang basta pagbibilang iyon. Pila ba binabasbasan ni Tisoy ang bawat sako, inaalagaan at pinananatiling buhay ang hiwagang taglay ng mga ito. Minsan, napatingin si Dino kay Tisoy habang nakaupo ito sa ibabaw ng sako ng bigas. Maraming salamat, Tisoy, sa hiwaga mo. Mahina niyang sabi, puno ng pasasalamat. Tahimik lang ang daga, kumislot ang ilong at tumalon sa palad niya. Hawak-hawak ang munting nilalang. Naramdaman ni Bino ang kakaibang init na tila dumadaloy mula rito. Napangiti siya, ngunit kasabay ng ngiti ay dumapo ang kuryosidad. Ngunit saan ka kaya galing? At ano ka talaga? Tanong niya, nakatiting sa mga matang kumikislap sa ilalim ng mahina niyang ilawan. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ordinaryong daga si Tisoy. Parang may lihim itong dala na hanggang ngayon ay hindi pa niya natutuklasan. Minsan, tumaan si Ate Tess. Indera ng kakanin. Ang sipag mo, Dino. Hindi ko alam paano ka nag-umpisa, pero saludo ako. Anong sikreto mo? Piyaga lang po at dasal, sagot niya. Napangiti si Ate Tess. Tama yan. Heto may kutsinta ako. Kainin mo habang mainit pa. Tinanggap niya iyon. Dati siya ang humihingi ng tira. Ngayon binibigyan siya bilang kaibigan. Lumipas ang ilang buwan. Nakapag-ipon na si Dino mula sa kinikita ng kanyang tindahan. Hindi siya nanaksaya ng oras. Agad siyang nagpagawa ng maliit na kamalig. Hollow blocks ang pader, yero ang bubong, at sementado ang sahig. Hindi man marangya, matibay at maayos naman itong paglagyan ng kanyang mga sako ng bigas na patuloy pang dumarami gabi-gabi. Habang inaayos niya ang mga nakatumpok na sako, tumingin siya kay Pusoy na nakaupo sa ibabaw ng isa. Minsan natatakot ako, sabi niya ng mahina. Paano kung isang araw biglang maglaho lahat ng ito? Pero baka sinusubok lang ako kung kaya kong magbahagi ng tapat. Tahimik si Tisoy, nakatitig lang sa kanya, kumikislap ang mga mata na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa.
Huminga si Dino ng malalim at nagpatuloy. Hindi ako magiging sakim. Ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng bigas sa mga nangangailangan. Dati, ilang taso lang ang kaya kong ibigay. Ngayon, mas marami na. At habang patuloy na dumarami ang biyaya, mas lalo kong sisikaping mas maraming buhay ang natulungan. At ganoon nga ang ginawa niya. Araw-araw, sa kabila ng pagbebenta sa tindahan, may libreng nakahandang sufat ng bigas para sa mga kapos. May mga batang palaboy na lumalapit at nagbabalik ng ngiti matapos tanggapin ang isang supot. May mga inang nanginginig ang boses sa pasasalamat at mga matandang halos mapaluha sa tuwa. Maraming salamat, iho, sabi ng isang ale habang yakap-yakap ang plastik ng bigas. Hindi ka namin malilimutan. Salamat po, Kuya Dino. Sigaw ng pangabata, sabay takbo, hawak ang kanilang pinagmulan ng hapunan. Sa bawat salamat na natatanggap niya, lalong lumalakas ang kanyang loob. At sa bawat gabing tahimik, bumabalik siya sa kamalig upang muling magpasalamat at magsalita sa kanyang kaibigang si Tisoy. Isang gabi, nakangiting kinuha niya ang kanyang maliit na notebook. Magbubukas pa tayo ng isa pang tindahan, Tisoy. Sa kabila ng lungsod naman. Pagkatapos, isa pa sa katabing bayan. Dahan-dahan lang pero sigurado. Tumalon si Tisoy mula sa sako patungo sa balikat niya. Kumikislap ang mga mata at kumikilos na para bang sumasang-ayon. At doon, naramdaman ni Dino na tama ang kanyang landas. Isang negosyong hindi lamang para kumita, kundi para maging daluyan ng biyaya para sa iba. Isang tahimik na gabi sa kamalig, si Dino ay abala sa pagsasalin ng bigas sa mga supot nang biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Napalingon siya at muntik mabitawan ang hawak na supot ng bigas. Mula sa gilid ng silid ay may kumislap na liwanag at unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang, balbasin. May berdeng sombrero at may suot na pulang vest. Huwag po! Gulat na sabi ni Dino, napaatras, halatang takot sa biglang paglitaw ng nilalang. Ngunit mumiti lang ang nilalang. Akbay nito si Tisoy na tila ba matagal na nilang kakilala ang isa't isa. Hindi makapaniwala si Dino. Isoy, kilala mo siya? Tahimik lang ang daga, ngunit nanatili itong malapit sa duwende, parang aso sa amo. Sa halip na matafot, kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Dino. Ako ang tagapag-ingat ng bigas sa aming kaharian, wika ng duwende, malumanay ang tinig. At si Tisoy, siya ang alaga kong matagal kong kasakasama noon. Laging nandyan upang tumulong at magbantay. Ako ang tagapag-ingat ng bigas sa aming kaharian, wika ng duwende, malumanay ang tinig. At si Tisoy, siya ang alaga kong matagal kong kasakasama noon. Laging nandiyan upang tumulong at magbantay. Nanlaki ang mata ni Dino. Alaga? Halos magkasing laki lang kayo. Napangiti ang duwende. Oo, ganyan talaga. Pero sa aming mundo, sinasakyan namin ang mga daga na parang kabayo. Ganyan ko ring sinasakyan si Tisoy noon. Napatidig si Dino sa kanyang alaga. Kaya pala parang binabasbasan niya ang mga sako gabi-gabi. Tumango ang duwende. Tama ka, dahil sa tagal naming magkasama, natutunan niya ang mahika ng pagbabasbas at pagpaparami ng bigas. Ngunit hindi basta kung kani-kanino niya ipinapakita ang hiwagang ito. Pimili ka niya. Halos mabasad ang tinig ni Dino nang tanungin. Bakit ako? Isang palaboy lang ako noon, bakit hindi ibang tao? Dahil sa puso mo, sagot ng duwende. Nakita niya ang pagtitiis mo sa gutom at lungkot. Ngunit hindi ka naging mapait. Natutunan mong magpasalamat sa maliit na biyaya. At higit sa lahat, marunong kang magbahagi kahit kapos ka. Natigilan si Dino, napayuko at niyakap si Tisoy. Ngunit seryoso ang naging mukha ng duwende. Ngunit tandaan mo, Dino, ang kayamanang hindi ibinabahagi ay mawawala. Kapag naging sakim ka, maglalaho ang bigas at pati si Tisoy ay mawawala sa piling mo. Parang tinusok ang dibdib ni Dino. Mawawala si Tisoy, hindi siya na lang ang kasama ko. Hinawakan ng duwende ang balikat niya. Kung mananatiling bukas ang puso mo, hindi siya mawawala. Ngunit kapag nagbago ka, lahat ay maglalaho na parang usok.
Napakagatlabi si Dino. Pangako, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi. Hindi ako magiging sakim. Mumiti ang duwende, tila kontento sa sabut. Iyan ang nais kong marinig. Tandaan mo, ang hiwaga ng bigas ay hindi lamang pagkain, kundi pag-asa. Sanding natahimik ang lahat. Pagkatapos, marahang nagsalita muli ang duwende. Alagaan mong mabuti, si Tisoy. Hindi siya simpleng daga. Siya ang tagapag-ingat ng iyong kabutihan. Huwag mo siyang balewalain. Nagbiro si Dino kahit nangingilid ang luha. Alaga mo pala siya, pero ngayon parang akin na. Pasensya na, pero hindi ko na siya kayang pakawalan. Tumawa ang duwende, isang tawang may himig na hiwaga. Hindi mo siya kailangang pakawalan. Siya mismo ang pumili sa iyo. Noong unang araw na binigyan mo siya ng kapirasong puto, alam na niyang ikaw ang taong dapat niyang samahan. Napaluha si Dino, mahigpit na niyakap si Tisoy. Salamat, hindi ko sasayangin ito. At sa isang iglap, naglaho ang duwende, iniwang parang usok sa hangin. Naiwan si Dino sa gitna ng kamalig, yakap si Tisoy. Hindi ko hahayaang masayam ang hiwagang ito, kaibigan. Habang may hininga ako, ipagpapatuloy natin ang kabutihan. At hanggat mayroon akong bigas na maibabahagi, walang tao dito sa atin na matutulog ng gutom. At sa gabing iyon, mas malinaw sa kanya ang misyon. Hindi lang negosyo, kundi isang panata ng pusong natuto sa gutom at ngayoy handang magbahagi ng pag-asa para sa iba. Lumipas ang ilang buwan, tahimik ang takbo ng buhay sa lungsod. Abala ang mga tao sa palengke, nagtatawaran at nagbubuhat ng paninda, at si Dino na may patuloy na nakikipagsalamuha sa kanyang mamasuki. Akala ng lahat ay mananatiling payapa ang mga araw. Ngunit isang madaling araw, dumating ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng kanilang lugar. Ang hangin ay umuugong na parang libong halimaw na sabay-sabay na sumisigaw. Winawasak ang bubong at dingding ng mga bahay. Ang ulan ay walang tigil, bumubuhos na para bang ibinuhos ang buong dagat mula sa kalamitan. Sa bawat kanto, mabilis na lumubog sa baha ang kalsada at ang takot ay bumalot sa buong lungsod. Nakatayo si Dino sa pintuan ng kanyang bagong bahay. Inagmamasdan ang naglalakihang alon ng baha sa kalsada. Ang mga yero ng mga kabahayan ay nagliliparan, ang mga postey gumuguho. Sa di kalayuan, narinig niya ang sigawan ng mga tao. May ina na humihingi ng tulong, may batang umiiyak, at may matatandang hirap na hirap lumakad habang binabaha. Niyakap niya si Tisoy na nakadungaw mula sa kanyang balikat. Grabe ito, Tisoy. Parang gustong lamunin ng bagyo ang buong lungsod. Tahimik ang daga, ngunit kumislot ang ilong nito. Tila ba ramdam din ang takot ng paligid. Hindi ko alam kung kaya kong mag-isa, pero hindi ako pwedeng tumigil. Bulong ni Dino sa sarili. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Kung tuluyang bumagsak ang lahat, baka pati ang pinaghirapan at inipong biyaya nila'y mawala rin. Kinabukasan, nang tuluyang humupa ang ulan, tumambad ang nakapanlulumong tanawin. Bahang may kasamang putik ang bumalot sa maraming kalsada. Sa gilid ng mga bundok, gumuho ang lupa at tinangay ang ilang kabahayan. Maraming bahay ang nagiba at nawasak. Iniwan ang mga pamilya na walang masisilungan. Ang palengke, na minsang sentro ng sigla at tawanan, ngayoy halos burado sa mapa. Wasak ang mga tindahan. Nagkapatong-patong ang mga yero at kahoy at nakakalat ang mga sirang paninda na nilulunod ng natitirang tubig baha. Natigilan si Dino, nanginginig ang kamay habang hawak ang susi ng kanyang malaking kamalig. Lahat ng nasa paligid, wasak, mahina niyang bulong. Pero agad din niyang inilinga ang ulo. Hindi ang negosyo ang mahalaga ngayon, kundi ang mga taong walang makakain. Agad niyang tinipon ang ilang trabahador na kilala sa palengke, mga kargador na dating niyang pinapakain tuwing walang kita. Dino, tanong ng isa, anong gagawin natin? Wala nang mabibili ang mga tao, wasak ang palengke. Paano ang negosyo mo? Huminga ng malalim si Dino at tiningnan ang mga sako ng bigas sa loob ng kamalig. Mas mahalaga ang buhay kaysa kita. Buksan natin ang kamalig. Mamigay tayo.
Nanlaki ang mga mata ng mga kasama niya. Sigurado ka? Kung maubos yan. Kung maubos, ayos lang, sagot niya ng mariin. Pero kung may mailigtas tayong pamilya, mas mahalaga iyon kaysa kumita. Paglipas ng ilang oras, ay isa-isang pumasok ang mga tao sa kamalig. Basang-basa, nanginginig, halos walang dalang gamit. May nanay na bitbit ang sanggol, may lolo't lola na halos hindi na makatayo, at may mga batang nakayapak sa putik. Lahat sila'y may parehong tanong sa mga mata. May bigas po ba para sa amin? Humakbang si Dino papalapit, may hawak na supot ng bigas. Malinaw ang kanyang tinig sa gitna ng katahimikan. May bigas para sa lahat. Libre ito, para sa lahat ng nasalanta. Huwag kayong mag-alala. Hati-hatiin natin at siguradong may mailuluto kayo para sa inyong pamilya. Isa-isang lumapit ang mga tao. Ang iba'y humahagulhol habang mahigpit na yakap ang supot ng bigas. Para bang hawak nila ang sariling taligtasan. Maraming salamat, iha. Umiiyak na sabi ng isang matanda. Akala naming wala nang darating na awa. Isang batang lalaki naman ang napasigaw. May luha at miti sa mukha. Kuya Dino, ang bait mo, hindi na kami magugutom. Habang pinagmamasdan sila, ramdam ni Dino ang kirot at saya ng sabay. Dahil sa bawat supot na naiabot niya, hindi lang tiyan ang napupuno, kundi puso ring nawalan ng pag-asa. Habang pinapanood ang eksenang iyon, dama ni Dino ang bigat at gaan sa parehong oras. Mabigat dahil alam niyang nababawasan ang laman ng kamalig, ngunit magaan sa puso dahil nakikita niyang may pag-asang nabubuhay sa mukha ng mga tao. Nilingon niya si Tisoy na nakaupo sa ibabaw ng isang safo, para bang nakabantay. Tama ka, kaibigan, bulong niya. Ito ang dahilan kung bakit tayo binigyan ng biyayang ito. Lumipas ang ilang araw, walang tigil ang pila sa kamalig. Kahit sino, kilala man o hindi, kapitbahay man o taga-malayo, binibigyan ni Dino. Kahit pa napapagod siya sa pagsukat, pag-abot at pag-asikaso, hindi siya tumigil. Hanggang isang gabi, napansin niyang iisang sako na lamang ang natira sa buong bodega. Napatigil siya, pinagpawisan ng palad. Lumapit si Tisoy at gaya ng dati umupo sa ibabaw ng sako. Marahang dumadampi ang mga paa nito sa ibabaw, para bang binabasbasan muli ang natitira. Napasalampak si Dino sa semento. Hinaplos ang noo. Tisoy, ito na lang ang natitira. Kapag binigay ko pa ito, baka wala nang matira para sa atin. Pero kung hindi ko ibibigay, may mga batang muling matutulog ng gutom. Kumislot ang ilong ng daga at tumitig sa kanya. Tahimik, ngunit parang malinaw ang mensahe. Ibigay mo pa rin. Pinikit ni Dino ang mga mata, mariing huminga. Ayos lang, basta't may natulungan tayo. Kinuha niya ang sako, pinaghati-hati at ibinigay ang natira sa mga tao. Isa-isa silang yumakap at nagpasalamat. At sa bawat salitang, salamat po, pakiramdam niya'y mas lumalakas ang tibok ng puso niya kahit ubos na ang laman ng bodega. Kinagabihan, naupo siya sa tabi ng huling supot na iniwan niya para sa sarili. Kung bukas wala na, tatanggapin ko. Ang mahalaga, nakatulong tayo. Tahimik ang gabi. Si Tisoy ay nakaupo pa rin sa ibabaw ng supot, tila nagdarasal kasama niya. Bago siya tuluyang nakatulog, nagdasal si Dino, naninilid ang luha. Panginoon, hindi ko alam kung bukas may bigas pa akong makikita. Pero salamat sa pagkakataong nakapanbigay ako. Kung ito man ang huli, hindi ko ito pagsisisihan. At sa katahimikan ng gabi, ramdam niya ang init ng presensya ni Tisoy. Parang sinasabing hindi pa tapos ang kanilang kwento. Magaan, ngunit may taot ang pakiramdam ni Dino nang magising siya kinabukasan matapos niyang ipamigay ang huling sako. Halos hindi siya makabangon. Parang ayaw niyang makita ang loob ng kamalig. Ngunit nang buksan niya ang pinto, halos mapaluhod siya sa gulat. Ang dati bakanting sulok, ngayoy biglang may nakatambak na 5 sako ng bigas. Tila himalang sumulpot mula sa kawalan. Hindi lang iyon basta mga sako. Bagkus ay tila kumikislap ang mga butil ng bigas sa ilalim ng liwanag
na tumatama sa siwang ng bubong. Tisoy! Halos pasigaw niyang tawag, sabay lapit at mahigpit na niyakap ang alaga. Nakikita mo ba? Hindi ako nananaginip. Napaluha siya at marahang bumulong. Salamat, Tisoy. Alam kong ikaw ang nagbasbas sa huling supot kagabi. Dahil sa'yo, muling nanumbalik ang lakas at sigla ko. Tumalon ang daga sa ibabaw ng isang sako. Naglaro sa ibabaw at kumislot-kislot ang ilong. Wari natutuwa rin. Kinabukasan, 10 naman ang nadagdag. Sa 1 linggo, 30. At bago matapis ang buwan, halos hindi na magkasya sa kamalig ang dami ng bigas. Napayuko si Dino. Nagdasal habang nakaluhod sa gitna ng mga sako. Panginoon, hindi ninyo po ako pinabayaan. Akala ko noon, iyon na ang huli. Pero ngayon, mas marami pa kayong ibinalik. Hindi ko po ito pananapilihin lang para sa akin. Gagamitin ko ito para mas marami pang matulungan. Mula sa muling pagbabalik ng biyaya, lumago ang negosyo ni Dino. Isa-isang naitayo ang kanyang tindahan sa iba't ibang bayan. Una, sa kabilang dulo ng kanilang lungsod. Pagkaraan ng ilang buwan, nakapagpatayo siya sa karatig na bayan. Hanggang sa nakapagtayo siya ng 7 at bawat isa'y may tapat na suki. Nagkaroon siya ng magandang bahay na matibay at maaliwalas, 5 pickup at 4 na truck na gamit sa negosyo. Pero kahit malaki na ang kanyang tinataguyod, hindi niya isinara ang pinto ng kanyang puso para sa mga dukha. Araw-araw, bago pa man buksan ang kanyang mga tindahan, lagi siyang may inilalabas na ilang supot ng libreng bigas para sa lansangan. Isang araw, lumapit si Mang Erning, isang matandang pulubi. Nanininig ang kamay nitong hawak ang isang supot ng bigas. Dino, anak, naninilid ang luha nito. Akala ko wala nang magmamalasakit sa tulad ko. Pero dahil sa'yo, hindi na ako natatakot na magutom. Ngumiti si Bino at hinawakan ang balikat nito. Mang Erning, hindi lang po ito galing sa akin. Galing po ito sa Diyos. Ginawa lang niya akong daan para makarating sa inyo. Nakangiti rin si Tisoy mula sa ibabaw ng mesa ng tindahan, kumikilos na parang nagbabantay. Kinagabihan, kinausap muli ni Dino ang alaga. Tisoy, kung tutuusin, kaya ko na sigurong mabuhay ng marangya kahit wala akong ibahagi. Pero hindi ko pipiliin yun. Dahil sa tuwing may natutulungan tayo, mas busog ang puso ko kaysa tiyan. Tahimik si Tisoy, ngunit tumalon sa kanyang palad. Doon naramdaman ni Dino ang init ng isang kasanggang hindi kailanman nang iwan. Isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe ng kanyang bahay, hawak ni Dino ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Katabi niya si Tisoy at sa itaas ay kumikislap ang mga bituin. Alam mo ba, Tisoy? Bulong niya. Dati, ang dasal ko lang ay kahit isang kagat ng tinapay. Ngayon, maraming tao na ang nakakakain dahil sa bigas na ibinabahagi natin. Umiling siya at natawa ng mahina, sabay puna sa luhang hindi niya mapigilan. Hindi ako makapaniwala. Isang palaboy na dating natutulog sa ilalim ng tulay, ngayon may magandang bahay, may mga tindahan at may kakayahang magbigay. Pero alam mo, hindi ang mga tindahan o sasakyan ang mahalaga, kundi ang ngiti ng mga taong natutulungan. Tahimik na nakinig si Tisoy. Kumislot-kislot ang ilong na parang sumasam-ayon. Hindi ang bigas ang himala, Tisoy. Wika ni Dino, tumingin sa langit. Ang himala ay ang pagkakataong makatulong. Sa bawat supot na naiabot natin, may pusong muling natututo umasa. At kapag ang pag-asa ang naibigay mo, mas matibay iyon kaysa anumang bagay. Maya-maya, may ilang batang tumakbo sa harap ng bahay. Kuya Dino, sigaw nila. Salamat po sa bigas, busog na po kami. May pritong itlog kami kanina, parang piyesta. Napatawa si Dino, pinahid ang luha at sumagot. Mabuti naman, basta't masaya kayo, masaya na rin ako. Lumapit ang isa sa mga bata, may hawak na papel. Kuya Dino, assignment po namin sa arts. Iginuhip ko po kayo. Inabot niya ang drawing. Nakalarawan si Dino, hindi lang nanaabot ng bigas, kundi nagbibigay ng pag-asa at pagmamahal sa mga mahihirap na nakapalibot sa kanya. Sandaling napigilan si Dino. Hawak ang papel. Ramdam niya ang bigat at init ng mensahe. Salamat, mahina niyang sabi, nangingilid ang luha. Kung ganito niyo ko nakikita, lalo kong ipagpapatuloy ang pagtulong. Pagbalik niya sa loob,
Mahigpit niyang niyakap si Tisoy, ang dating binatilyong pulubi. Ngayon, hindi lang negosyante, isa ng ilaw sa dilim ng iba. Nagbuntong hinina siya at muling tumingin sa kalangitan. Lola, natupad ko na po ang bilin ninyo. Totoo pala, ang pusong marunong magpasalamat at magbahagi, iyon ang tunay na susi ng pag-angat. At sa gabing iyon, ramdam ni Dino na mas malinaw na ang kanyang misyon. Ang tunay na milagro ay hindi lang ang bigas na dumadami, kundi ang pag-asang muling bumubukal sa bawat taong minsang nawalan nito.